Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Matututuhan sa araling ito ang uri ng klima at panahon sa ating bansa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang pagkakakilanlang heographical pisikal ng Pilipinas. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, natutukoy ang uri ng klima at panahong mayroon ang bansa at pangalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng klima, panahon, anyong lupa, at anyong tubig sa sariling bayan o rehiyon. Bilugan sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy sa bawat bilang. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Isulat ang sagot sa araling panlipunan na kwaderno. Narito ang mga tamang kasagutan. Ilan ang nakuha mong iskor mga bata? Ilagay ito sa comment section. Sagutan natin ang mga gabay na tanong. Pakinggan ang awiting Piliin Mo ang Pilipinas ni Angeline Quinto at Vincent Bueno. Nagustuhan nyo ba ang awiting ating pinakinggan? Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng katangiang pisikal ng mga lugar. Ang heograpiyang pisikal ay tumutukoy sa lokasyon, lawak, klima, panahon, anyong lupa, anyong tubig, pananim, hayop, mineral, at ang paraan ng paggamit at pagtingin ng tao sa kapaligiran. Malaki ang kinalaman ng kinalalagyan o lokasyon at mga anyong lupa at anyong tubig sa uri ng klima at panahon na mayroon ang isang lugar o bansa. Ang klima ay ang pangmatagalang kalagayan ng panahon sa isang partikular na lugar. Kung ano ang kondisyon ng panahon sa isang lokasyon sa loob ng humigit kumulang 30 taon ay itinuturing na klima nito. Ang lahat ng klima ay produkto ng maraming salik, kabilang ang latitude, elebasyon, topografiya, distansya mula sa karagatan, at lokasyon sa isang kontinente. Ang panahon naman ay ang kalagayan ng atmosfera, kabilang ang temperatura at presyon nito, hangin, halumigmig, at pag-ulan. Ang panahon ay naiimpluwensyahan ng latitude, altitude, at lokal at rehiyonal na heograpiya. Sa katunayan, nakaapekto ito sa paraan ng pananamit ng mga tao sa araw-araw at sa mga uri ng mga istrukturang itinatayo. Mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya, o paglalarawan ng katangian ng isang lugar, at ang hangin at katubigang mayroon upang malaman ang klima at panahon ng isang lugar o bansa. Nagkakaiba-iba ang klima sa iba't ibang lugar dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inig ng daigdig sa sarili nitong akses. Bunga nito, may mga bahagi ng mundo na direktang nasisinagan ng araw. May mga bahagi ring bahagya lamang na nasisinagan, at may mga lugar na hindi nasisinagan ng araw. Malaki rin ang kaugnayan ng mga linya ng latitude sa uri ng klima sa mga lugar sa daigdig.
Nasa mababang latitude ang mga lugar mula sa Ecuador hanggang 23.5 degree pahilaga at 23.5 degree patimog. Ito ay nasa pagitan ng tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricornio, at ito ay tinatawag na rehiyong tropikal. Nakararanas ang mga naninirahan sa bahaging ito ng direktang sikat ng araw kaya mas mainit sa maraming lugar dito sa buong taon. Ang Pilipinas ay nasa rehiyong ito. Pilipinas, bansang tropikal. Alam nyo ba mga bata na ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude kaya tropikal ang klimang nararanasan dito? Ito ay direktang nakatatanggap ng sikat ng araw kaya't mainit at maalinsangan ang klima rito. Gayunman, may mga pagkakataong nakararanas din ng malamig na klima ang bansa dahil sa hanging nagmumula sa kanlurang dagat ng Pilipinas at karagatang Pasipiko. Maliban pa rito, nakararanas din ng iba't ibang klima ang bansa dahil sa mga salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan. Mga uri ng klima sa bansa. Nakabatay sa distribusyon o dami ng ulan ang mga uri ng klima sa Pilipinas. Tunghayan sa mapang pangklima ng Pilipinas ang mga lugar sa bansa na nabibilang sa bawat uri ng klima. Ang kulay asul sa mapa ay ang unang uri ng klima sa Pilipinas. Dito nakararanas ang bansa ng dalawang panahon, ang tag-araw mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan sa nalalabing mga buwan ng taon. Ang kulay berde naman sa mapa ay ang ikalawang uri. Ang klima naman dito ay walang tag-araw sa mga lugar dahil panay ang pag-ulan buong taon. Nakararanas ang mga naninirahan dito ng malakas na pag-ulan mula Nobyembre hanggang Enero. Ang ikatlong uri ng klima naman ay ang kulay pula. Ang klima sa lugar na ito ay maulan sa mga lugar at may maikling panahon lamang ng tag-araw na maaaring mula Nobyembre hanggang Abril habang tag-ulan na sa nalalabing mga buwan ng taon. Ang ikaapat na uri ng klima naman ay ang kulay dilaw. Ang klima sa lugar na ito ay halos pantay ang dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon. Talakayin natin ang tungkol sa mga salik na nakaaapekto sa klima at panahon. Iba-iba ang klima at panahong nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa topografiya at lokasyon ng mga ito. Ang mga lugar na nasa mataas na lugar tulad ng bundok, burol, at talampas ay may mabababang temperatura kaya malamig ang klimang nararanasan dito. Ang halimbawa nito ay sa Baguio at Tagaytay. Gayunpaman, malamig din ang dahilan kung bakit mainit sa ilan pang mga lugar na nakapaligid dito. Nahaharanghan kasi ng mga bundok at hangin na patungo sa ibang lugar. Ang mga lugar na nasa kapatagan o mga lalawigan sa gitnang Luzon na may mababang lokasyon. Ang temperatura ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig sa isang lugar. Nag-iiba-iba ang temperatura ng isang lugar batay sa taas o baba ng lokasyon nito. Ang Pilipinas ay may katamtamang klima dahil sa nagkakaisang temperatura ng bansa. Ang average o karaniwang temperatura ng bansa ay 26.6 degrees Celsius. Ang pinakamalamig na buwan ay Enero, na may average na temperaturang umaabot sa 25.5 degrees Celsius, habang ang pinakainit na buwan ay Mayo, kung kailan ang average na temperatura ay umaabot sa 28.30 degrees Celsius. Ngunit dahil sa pagbabago ng klima o climate change, lumalampas na karaniwang pinakamataas na temperatura mula 37 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius kapag panahon ng tag-araw sa bansa.
Ang pagbabago ng klima o climate change ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan. Ito ay pinaniniwalaang sanhi ng mga gawain ng tao na maaaring makapapagbago sa komposisyon ng atmosfera. Maaari itong magtagal o maranasan sa loob ng mahabang panahon. Talakayin natin ang direksyon ng hangin. Kapag uminit sa isang lugar, ang hangin dito ay gumagaan at tumataas kaya mababa ang presyon ng hangin dito o tinatawag na low pressure area. Samantala, kapag malamig sa isang lugar, ang hangin ay mabigat kaya mataas ang presyon ng hangin dito o tinatawag na high pressure area. Kapag ang mainit na hangin na may mababang presyon ay tumaas, agad itong ang malalamig na hangin mula sa lugar na may mataas na presyon. Ang simoy ng hangin ito ay tinatawag na panapanahong kilos ng hangin o monsoon. Sa mga buwan ng Oktubre hanggang Pebrero nakararanas ang bansa ng malamig at tuyong hangin na nagmumula sa Siberia at China, isang napakalamig dahil sa kapal ng yelo. Ang hangin na mula sa hilagang silangan ay tinatawag na hanging amihan. Sa mga buwan ng Hunyo hanggang Setyembre ay nararanasan ang mainit na hangin na nagmumula sa Timog Kanluran. Ito ang hangin na umiihip sa buong Asya sa panahong ito. Ang hangin na ito ay tinatawag na hanging habagat. Tinatawag naman na trade wind ang hanging umiihip mula sa hilagang silangang pagkatapos nitong daanan ang karagatang Pasipiko. Ito ay kadalasang nararanasan mula Pebrero hanggang Marso. Talakayin natin ang tungkol sa bagyo. May mga pagkakataong ang dami ng ulan ay may kasamang matitinding lakas ng hangin na tuloy-tuloy ang pag-ihip hanggang sa maging isang bagyo. Ang bagyo ay isang malawakang sistemang panahon na nagdadala ng malakas na hangin at mabigat na buhos ng ulan. Ang mga bagyong nararanasan sa bansa ay kadalasang nagmumula sa mga pulo ng Caroline at Marianas sa karagatang Pasipiko. Kumikilos itong pakanluran papuntang gitna ang hangin. Nagsisimula ang panahon ng bagyo tuwing Hulyo o mas maaga pa at umaabot hanggang Nobyembre. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o mas kilala sa tawag na PAGASA ay isang ahensya ng pamahalaan na nagbabantay sa banta ng mga bagyo at nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at babala tungkol dito. Ang PAGASA ay may 5 klasifikasyon ng bagyo sa Pilipinas ayon sa lakas ng hangin at dami ng ulan. Una, Tropical Depression umaabot ng 39 hanggang 61 kilometro ang bilis ng hangin bawat oras sa loob ng 36 na oras. Pangalawa, Tropical Storm umaabot ng 62 hanggang 88 kilometro bawat oras sa loob ng 24 na oras ang bilis ng hangin. Pangatlo, Severe Tropical Storm umaabot ng 89 hanggang 117 kilometro ang bilis ng hangin bawat oras sa loob ng 18 oras. Pang-apat, Typhoon ang bilis ng hangin ay umaabot sa 118 hanggang 184 na kilometro bawat oras sa loob ng 12 oras. At pang-5, Super Typhoon ang bilis ng hangin ay umaabot sa 185 kilometro pataas bawat oras sa loob ng 12 oras. Mga babala ng bagyo. Gumagamit ang PAGASA ng mga babala ng bagyo upang ipaalam sa mga mamamayan kung gaano kalakas o kabilis ang hanging dulot nito. Ang mga babalang ito ay may bilang 1 hanggang 5. Tignan ang nasa larawan.